Purihin po ang ating Panginoon ngayon, bukas at magpakailanpaman sa pong malakas na palakpak para sa ating Diyos na buhay. Amen. Napakasarap magpuri sa ating Panginoon sa pamamagitan ng ating pag-awit sa kanyang dakilang pangalan. At ngayon naman po mga kapatid, purihin natin ang ating Panginoon sa pamamagitan ng pakikinig sa kanyang salita. Okay? Ang tema po natin mga kapatid para sa buwan na ito po ay patungkol sa salitang family matters. Sabihin mga kapatid, family matters. Okay? So, sige po, hanap po tayo ng seats. Magandang umaga sa mga nasa online viewers po natin. Magandang gabi, magandang hapon, magandang tanghali. Kinig po tayo ng salita ng ating Panginoon. Okay? Now, bago po ako mag-share ng salita ng Panginoon, meron lamang po akong paalala. Okay? Yung mga maririnig po natin patungkol po sa victorious family in Jesus Christ, hindi po ito sumasalamin 100% sa buhay ninyo. Okay? Unang-una, hindi ko po kayo talaga kilala personally. Okay? May naririnig ako, pero chismis po yun. Okay? At wala po yun kinalaman dito. Okay? Pero kung natatamaan ka, saluhin mo. Kasi si Kristo, pinagtagumpayan na yan. Okay? Tayo pong lahat ay pumikit at magpasalamat sa Panginoon. O Diyos na makapangyarihan, lumikha ng langit at lupa, Jesucristo naming Diyos at tagapagligtas, banal na Espiritu, patuloy niyo kaming puspusin ng iyong banal na kapangyarihan at presensya. Sa aming mapapakinggan sa oras na ito, Panginoon, ako po ang inyong lingkod, mensahero. Itago niyo po ko sa inyong likuran upang sa gayon, O Diyos, ang makita sa aking buhay, hindi ang aking kamalian, hindi si Jess Del Mundo, kundi kayo na aking Panginoon at tagapagligtas. Ganon din, O Diyos, sa aming pakikinig ng iyong mensahe, usposin niyo po ang aming mga puso't isipan, ang aming mga tenga, upang lubusan naming maunawaan at maintindihan kung ano nga ba ang salitang victorious family in Christ Jesus. Ito po aming dalangin sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Diyos Espiritu Santo. Amen at Amen. Right? Now, victorious family, okay, in Jesus Christ. Now, take note of this mga kapatid, na gusto ng Diyos ng maayos na pamilya. Alright? Sa isang pamilya, ano ba yung goal or mithiin or layunin natin? Now, taas nga dito yung kamay mga kapatid, ang gusto ng maayos na pamilya. Amen? Okay. Now, sa mga hindi nagtaas, ano ang gusto nyo? Okay? Well, obviously, no, lahat tayo gusto natin ng maayos na pamilya. Now, kung gusto mong magkaroon ng maayos at victorious na pamilya, tandaan mo kapatid, yan rin ang gusto ng Diyos. Alright? Yung desire mo, desire rin yan ng ating Panginoon. Now, bakit? Dahil umpisa pa lang mga kapatid, ito na po yung nais ng ating Panginoon. Genesis 2, verses 18 and 24. Sabi po ng ating Panginoon, it is not good for the man to be alone. I will make a helper suitable for him. Talon po tayo sa verse 24. This is why a man leaves his father and mother and is united. Okay, nagpapakita po yan ng maayos na pamilya. Okay, nagiging isa siya sa kanyang asawang babae and they become one flesh. God established family and it starts with a married couple sa mag-asawa, man and wife. Tingnan mo dito mga kapatid. Si Adam, during that time, okay, yan po yung pinakamagandang sitwasyon. Right? Sabi ni Lord, no, after na likhain ng lahat, okay, lahat yan po perfect condition. Sabi nga, di ba, ang tanging perpekto lang na verses o chapter 1 at chapter 2. Okay? Nasa perfect condition. Si Adam, nasa sa kanya na lahat. Kakainin niya at yung mga bagay na kung saan kinakailangan niya. Okay? Pero anong sabi diyan, no? It is not good for the man to be alone. Alam niyo, sabi ng ibang mga commentary, pag sinabing alone, lonely. Imagine mo na mga kapatid, perfect condition na yan. Okay? Kumbaga sa mga gamers dito, okay,
bigyan mo lang yan ng gaming room, sapat na, buhay na yan. Sa mga nagbabasketball, bigyan mo lang yan ng tabla na basketball court at bola, buhay na yan. Ganon din po kay Adam, mga kapatid. Lahat po ng kakailanganin niya, nandyan na po, mga kapatid. Pero alone pa rin, mga kapatid. Lonely pa rin, mga kapatid. Okay? Ibig sabihin, hindi nais ng Diyos na ang tao nag-iisa. Regardless kung ikaw ay lalaki o babae. Ang gusto ng Panginoon, meron kang kasama. Again, man is a social animal. Nilikha tayo na nakikipag-socialize, nilikha tayo, ang sabi nga, no man is an island. Now, tignan natin itong what would make you happy according sa barna.org. Number 1, tangible accomplishments. 25% lang yan, mga kapatid. Number 2, emotional fulfillment, 14% according sa research. Number 3 is good health, which is 8%. Remember, no, good health na yan, mga kapatid, no, 8% lang para maging masaya sila. Pero yung good family life, 32%, mga kapatid. Okay? Now, most people said that their life would be successful if they were able to have a strong family unit, a solid and lasting marriage. Na kahit anong ganda ng trabaho mo, na kahit gaano kalaki ang sweldo mo, kung babaero ka naman, sugalero ka naman, ang dami mong bisyo, okay? Or kahit napakataas man ng iyong pinag-aralan sa buhay, kahit ano man yan, mga kapatid, kung sira ang pamilya mo, bigo ka pa rin. Pero sa kabilang banda dito, mga kapatid, kung maayos ang pamilya mo, maayos ang lahat. That is a victorious family. Okay? Now, according sa kay Zig Ziglar, in Homemade, March 1989, the evidence of convincing that the better our relationship are at home, kung maganda yung relationship natin sa tahanan, alright, the more effective we are in our careers. Okay? Yung tatay magtatrabaho, pagbalik dito, alright, merong effective family relationship. The same sa nanay. Now, if we are having difficulty with a loved one, that difficulty will be translated into reduced performance on the job. Okay? So kung si nanay, si tatay nagtatrabaho, pero sa loob ng tahanan, di naman kayo nagpapansinan, di naman kayo nagbabanding, nag-aaway-away kayo, pagpunta niyan sa trabaho, yung effort niya, 100% nga. Pero, Monday, 20%, Tuesday, 20%, hanggang sa makompleto niya yung 100% sa Friday. Okay? Hindi binibigay yung buo. Okay? Na kung gusto mo maging victorious, hindi lang sa trabaho, maging sa priority mo, mga kapatid, sa pamilya. Okay? Dapat maging priority ang pamilya sa buhay mo, mga kapatid. Faithful na asawa, ang resulta niyan, according sa research, mga kapatid, successful and productive. Okay? Malaki ang anak mo. Okay? Kayo naman tong mag-asawa, nakikitang nagbubungangaan. Okay? Nagbabangayan. Okay? Paano magiging successful yan sa buhay? Kung ang pinag-aawayan nyo, tuition fee, tatingin nyo mag-aaral pa yan? Diba? Hindi na mag-aaral yan. Ayaw na yan mag-aaral. Kasi ayaw nilang makita na nag-aaway kayo sa pera. Again, kung gusto mong maging successful at victorious sa buhay, then build a strong family relationship. Okay? Now, according to one research, okay, ito yung cohabitating parents. Now, compared to children married biological parents, children aged 12 to 17 with cohabitating parents, ano po yun? Yung mga may magulang na hindi kasal, nagli-live-in, ano po yung resulta? Okay? 6 times more likely to exhibit emotional and behavioral problems.
Again, no, those are research. Okay? Likewise, adolescents from cohabiting households are 122% more likely to be expelled from school and 90% more likely to have a low GPA, grade point average. Bakit po ang taas ng percentage? Kasi ang alam lang ng mundo that living together is enough. Kahit walang kasal, okay na yan. Basta ang mahalaga, nagmamahalan tayo. Yan ang alam ng mundo. Ang pagmamahalan, hindi ito patungkol lang sa being together. Alright? Now, love is about being committed to one another. Dadalin mo sa altar, magko-commit kayo mga kapatid. And that Jesus is the center of your marriage. May blessing ni Jesus. Hindi yung live-in. Right? Amen? Alright, magbibigay po ako ng dalawang dahilan. To achieve a victorious and successful family, right, focus on building a strong family foundation through. Now, number 1, na maunawaan natin yung purpose of marriage. Number 2, centering on the gospel. And number 3, setting a clear goals. Right? Now, to have a better family marriage, okay, na kailangan makita natin, ano nga ba yung purpose ng marriage? Bakit ba ako nagpapakasal? Bakit ba siya yung asawa ko? Right? Now, hanggat hindi malinaw yung purpose ng pamilya o yung salitang pamilya, hindi magiging malinaw yung susunod na mga araw sa inyo. Lalo na sa family culture. Basta mahal kita, okay lang yan. Ano? Ayaw mag-business. Sabihin, bata pa ako. Pero pagdating sa pagmamahal, age doesn't matter. Diba? Basta tumibok ang puso. You and me against the world. Wala tayong paki dyan. Basta nagmamahalan tayo. Yung iba itatanan. Babalik sa magulang, buntis. Yung iba nakabuntis. Tapos ang gusto ng magulang, ikasal agad. Nung ikakasal, hindi malinaw ang purpose. Bakit? Kasi basta lang. Okay? So lang nilang ikasal para mawala yung mga chismis. Diba? Sabihin, di ba Kristiyano ka? Bakit ka nakabuntis? Diba? O nung kinasal, hindi malinaw yung purpose. Gusto lang ma-please sila Marites. Alam mo, ang buhay ng mag-asawa, may dahilan po yan. Okay? Harapin mo nga yung asawa mo, no? Tignan mo lang, mag-eye to eye kayo kung magkalayo kayo, no? Okay? Lahat po yan, may dahilan. Okay? May dahilan kung bakit yan yung itsura ng asawa mo. Kung hindi mo patanggap ngayon, tanggapin mo na. Lalo na kung 20 years na kayo. Okay? Lahat po yan may dahilan. Now, kabataan naman, sasabihin mo, love is blind. Tapos pag nakakita ka ng pogi, uy, love at first sight. Ang gulo, no? Kinakailangan malaman natin yung purpose. Bakit ba kayo in a relationship? Sabi nga ng mga matatanda, ang pag-aasawa, hindi ito'y parang isang kaning mainit na pag napaso ka, iluluwa mo. Okay? Or yung iba nga sasabihin pa dyan, bumalik ka na sa nanay mo. Ha? Sauli na kita sa nanay mo. Okay? Now, to achieve a victorious and successful family, focus on building a strong family through knowing the purpose of marriage. Bakit ba tayo kinakasal? At ano ba yung kasal? Okay? Now, when I say marriage, according to Free Dictionary, ito more on secular definition, it is the legal status, condition, or relationship that results from a contract by which one man and one woman, okay, who have the capacity to enter into such an agreement, mutual promise po yan mga kapatid. Okay? And please take note of this, that marriage is governed by God. Amen?
May blessing dapat ng Panginoon. Genesis 2:15 to 25, nabanggit po dyan. Marriage was developed by God from the very beginning. At mas binigyan pa siya ng diin ng ating Panginoong Hesus sa New Testament, Matthew 19:4 to 6. Alright, sabi ng ating Panginoon, at the beginning, the Creator made them male and female. Okay? May dahilan po. Ibig sabihin, marriage is governed by God. Pangalawa po, ang purpose po ng marriage, okay, marriage is governed by civil authority. Okay? Kung magpapakasal ka sa simbahan, sa minister, alright, lakarin mo, okay? I-submit mo sa gobyerno kasi nga, governed po siya by civil authority. Okay? Meron po siyang inaalaw at meron din po siyang hindi inaalaw. Like for example, adultery, homosexuals, and the likes. At required to have a marriage license and must be solemnized by an officials. Okay? Again, take note of this, no? God's rule for marriage is male and female. Nakasulat po dyan, ano? Ano sabi? Male and? May nakasulat po ba dyan, male and male? Wala naman eh. Pastor, magagalit sila. Eh ano ngayon? Mag-adjust tayo? Yung paninindigan mo sa salita ng Panginoon. Yung mundo iiwan ka someday, pero ang salita ng Diyos, hindi ka niya niiwan. Male and female. Now, take note of this, no? Okay? Mga saan, no? Men and women who have never been married or yung kung asawa mo na matay na, pwede kang ulit mag-asawa. Pero sa panahon natin ngayon, sa postmodern world, iba na po ang definition ng family. Ito na po siya. Marriage loses its sacredness. Sasabihin na lang nila, o sige, hindi na marriage, partnership. Ayaw ng religion ng Pilipinas, no? Ng salitang marriage, kaya sa SOGI bill, ilalagay natin, partnership. Magkaiba ang term, pero yun din yun eh. Diba? It is frequently broken by divorce. The meaning of marriage is lost. Ano pa po dyan, no, mga kapatid? Okay? Refusal of people to accept family responsibilities. Growing desire for an acceptance of unfaithfulness, adultery. Grabe, no? Yan na po ang mundo ngayon. Increased interest and spread of sexual perversions. Na kung saan ang mandato ng Panginoon, lalaki at babae, magiging isa kayo. Yan po yung original at dapat pinangahawakan natin. Pero sa panahon natin ngayon, iba na. Alright? Nagiging subjective na yung salitang marriage. Hindi na po sagrado. Andito pa po ba tayo? Okay. Ano po sabi ng Bible? Psalms 78, 5 to 8. Ito po He gave laws to the people of Israel and commandments to the descendants of Jacob. Alright, sino po ang kausap ng Panginoon dyan? Yung mga magulang. Ano sabi ng Panginoon? Binigyan kayo ng law, okay, to the people of Israel at commandments. Anong gagawin mo? Instructed our ancestors to teach His laws to their children. Mga magulang, turuan ang anak ng law, ng mga commandments, ang mga anak. Ano pong commandments po yan? Ang kausap po, mga Israel. Okay? 10 Commandments. Okay? Sa konteksto ng pagpapamilya. O huwag kang mag-commit ng adultery. Sa New Testament, tumingin ka lang ng may pagnanasa sa babae. Adultery na yan, mga kapatid. Okay? Pagpahalagahan natin ang buhay na marriage. Okay? Pasok tayo sa verse 5, no? Turuan ng law at ng commandments yung mga anak, pati yung next generation. Amen? Now, makikita mo, no? Ipasa mo sa anak mo. Tapos hindi lang yun, sa mga magiging apo mo, sa mga susunod na generations. Okay?
Kaya sa mga mister dito, kung gagawa ka ng kalokohan, mangangabit ka, ikaw rin, misis, no, wala kang ginawa, kundi lang puro material na bagay sa buhay ang gusto mo, okay? Hindi mo na inisip yung anak mo, hindi mo maipapasa yung salita ng Diyos sa kanila. Kasi may iba kang interest. Okay? Now, hindi po yan yung living an example of a victorious family. Kung nagtaas ka ng kamay kanina na gusto ko ng buo at maayos na pamilya, then start doing this, mga kapatid. Ituro at ipasa natin sa mga anak natin yung salita ng ating Panginoon. Okay? Papaanong mangyayari kapag yung magulang hindi nagtuturo ng salita ng Diyos? Ano mangyayari sa anak? Paano kung yung tatay nandun sa sabungan? Ano? May Kristo din doon, right? Nga lang, ibang Kristo. Imbis na kay Lord, nandun. Kay Lourdes. Nasa iba. Ano mangyayari sa anak? Tingnan mo to. Verse 8. They will not be like their ancestors. Yung mga nauna, sila Moises, sila Abraham. Bakit? A rebellious and disobedient people. Kaya kung yung anak mo, paglaki niyan, naging pasaway, huwag mong sisihin ng lipunan, sisihin mo yung sarili mo. Dahil lahat ay nagsisimula sa loob ng tahanan. At ano ang gagawin? Instruct them with the law and commandments of the Lord. Kung hindi mo kabisado yung 10 commandments, paikliin natin, 2 greatest commandments, mahalin ng Diyos at mahalin ng kapwa. Amen? Okay? Ano man mangyayari kapag tinuruan mo sila? Verse 7. In this way, they will put their trust in God. Magtitiwala yan sa Diyos. Okay? Alam niyo, problema ng mga simbahan, yun yung mga bata, ang dami, di ba? Okay, okay yan. Okay, pero majority ng mga simbahan sa Pilipinas, kapag si children naging youth, okay pa yan. Pero pag yan naging young pro na, nag-work na, nawawala yung kalahati sa church. Diba? Pero kapag yan rooted ng salita ng Panginoon, they will trust God. Kasi ang iniisip nila, mas mahalaga magtrabaho ng Sunday kaysa magsimba. Okay? Pero alam mo mga kapatid, kung ipinapamuhay mo ang salita ng Diyos, hindi mo naman kailangan ng law eh. Yung law na yan, para lang yan sa mga pasaway. Diba? Kaya naman may nakasulat, bawal tumawid, may namatay na, bawal tumawid, may multa. Kasi nga, may mga pasaway. So kung hindi ka naman pasaway, at binabahagi mo yung salita ng Diyos sa pamilya mo, congratulations. Yan po ang totoong ginagawa ng isang pamilya. Okay? Sabi ng Panginoon, ito pa, no? Ephesians 6:4, fathers, do not prove your children to provoke, by the way you treat them. Rather, bring them up with the discipline and instructions that comes from the Lord. Merong specific na law para sa mga lalaki. Mga tatay, taas ang kamay. Amen. Okay? Sabi po dyan, mga tatay, wag mo silang hayaan na magalit sa'yo. Instead, turuan mo ng disiplina, instructions na mula sa Diyos. Ano mangyayari pag hindi? Tignan ulit natin to. Children at the center of some of the biggest culture wars today. School board agendas. Imaginin mo, no? Sa Amerika, preschool, may nagtuturo, drag queen, tinuturo, babae, pwedeng maging lalaki. See? Abortion, trans ideology, sex trafficking, pornographic materials. And yes, mga tatay, you should shelter your children. Amen? Nandito pa po ba tayo?
Kapain mo nga yung sarili mo. May taga ka na dyan. Baka dinudugo ka lang sa likod, ha? Okay lang yan. Pag tinatamaan ka, buhay ang Diyos. Pag hindi na, wala nang silbi sa'yo ang salita ng Diyos. Okay? Ito sa mga young pro, mga babae, okay, mga youth, kung may manliligaw sa'yo, at di man marunong magbasa ng Bible, someday magiging tatay yan. Okay? Mag-isip ka na. Alright? Dahil ang purpose ng tatay, instruct sila ng turo ng Diyos. Okay? Sa akin lang to tignan mo yung mga lalaking naglilid ng mga life groups. O ng kahit anong mga discipleship. Bakit? Kasi sila yung nag-aaral ng salita ng Diyos. Ano? Hindi man nila totoong anak yung mga Timothy nila, pero someday gagawin nila yan sa pamilya nila. Ano? Pangalawa, kabataan, while waiting, please take note of this. Okay? Look for a better person. Instead, be a better person. Live with dignity. Preserve your purity. Mong children dito, no? Hindi yung pagka nagka-boyfriend ka, girlfriend ka, bigay. Pangalawa, bigay. Pangatlo, bigay. Sa dulo, wala ka na. Live with dignity. Preserve purity. Ano sabi ng mundo ngayon? Pagdating sa salitang sex, normal na lang yan. Ano ba sabi ng salita ng Panginoon? Sagrado po yan, mga kapatid. Regalo yan ng Diyos. Preserve your purity. Sa mag-asawa, mga lalaki, mga babae, start leading your family. Kaya yan nagbubunga nga. Alright? Kaya yan nandun kay Kristo sa sabungan. Sasabihin mo, parang Armalite. Ano? Yung tanong, nililid mo ba sila kay Jesus? Okay? Pastor, papaano naman yung babad na nga si Mrs. at si Mr. sa salita ng Diyos, pero nandun pa rin, naglalasing pa rin. Ano? Parang Armalite pa rin. Ano? Parang, pag may bayarin, parang financial reporting, nagrarap. Ano? Alam mo, ang kailangan mo na dyan, revival. Okay. Punta ka na ng prayer mountain, umiyak ka na ng dugo. Iluhod mo sa Panginoon. Tapos yung prayer mo, Greek saka Hebrew. Mas marinig na ng Diyos. Biro lang, ano? Dalangin mo. Tuloy-tuloy na prayer, mga kapatid. Ngayon, kung gusto mo maging victorious sa family mo, then build a strong family. Now, take note of this. Alright? That focuses not just on the purpose, but also the instructions and commandments from God. Right? Marami pong verses, like for example, this one, Deuteronomy 6, verse 6 to 7. These commandments I give you today. Sa mga magulang, anong sabi? Impress them on your children. Talk about them when you sit at home. Diba? You sit. Meron kayong Bible study sa bahay. Paglalaanan nyo ng oras. Ano pa? When you walk along the road. Pag aalis kayo, pag-usapan nyo si Jesus. Pag-usapan nyo yung mga makalangit. Diba? And when you lie down, pag matutulog na, ibig sabihin, day and night, araw-araw, pag-usapan nyo si Jesus. Amen? Okay? Yan po yung standard ng Panginoon sa pamilya. At kapag may standard, yan po yung dapat nating goal at mithiin sa pamilya. Nasusundan pa po ba? Amen? Okay? Now, take note of this. Okay? When you say goal, in marriage, the man and woman become one. They become one in purpose and goal. Walking together as a team. Alright? Na ang unang-unang goal natin, pag kinasal tayo, magulang, nanay at tatay, turuan agad natin yung anak natin. Okay? Dalhin mo lang yan ng dalhin sa church. Ano ngayon kung maingay? Diba? Ano ngayon kung anak ko nagda-drums? Diba? Nagpa-piano. Diba? Saan gusto mo mag-drums yan? Sa Paddy's Point? Diba? Saan mo gusto mong tumugtog yan? Sa beer house? Diba? Kaya mo, diba? Mas magandang may nag-iingay, productive noise ang tawag dyan. Okay? Yan po ang goal. Okay? Hindi po pwede pong magkaiba ang goal, mga kapatid.
gusto ng isa sasakyan, gusto ng isa mag-serve sa Panginoon. Okay? Oh, ayan na. Papunta na yan dito. Di ba? Okay? Oh, tatay, nag-work para sa anak. Ikaw naman, anak, huwag ka mag-aral mabuti. Tuloy mo lang yan. No, huwag mong tignan yung hirap ng magulang mo. Huwag ka mag-thank you. Tingin mo, one goal yan. Diba? Nagke-create kasi yung goal ng harmony. Alright? Parang orasan yan. Pag gumagalaw yung mahaba, gumagalaw yung maliit, gumagalaw si segundo. Alright? Nagtatrabaho si tatay, si magulang, inaalagaan yung anak. Anak, nag-aral ka ba ng mabuti? Amen? Okay? Ang iba gusto ang goal, yumaman, lalo pang yumaman. Now listen to this, no? Okay. The primary cause of the Roman Empire fall was their desire for worldly pleasure to the neglect of the home. Kaya walang Roman Empire ngayon eh. Bakit? Merong neglection. Okay? Now, man is unstable without the influence of God's divine institution, the home. Okay? How can a society be secure if its home are not? The home family is absolutely essential. Without it, there is no hope. Right? Our first point natin, again, know the purpose of marriage. Bakit ka ba nagpapakasal? Bakit ba kayong dalawa ang magkasama till death do us part? Alright? Dapat malinaw sa atin yon. Ngayon, yan yung gagawin mo before. Yung present, anong gagawin mo sa mag-asawa? Instruct them ng salita ng Panginoon, centering on the gospel. And then dapat, meron kayong future goals. Kuha nyo? Merong before, present, and future, right? Okay, now second point natin, cultivating joy by nurturing happiness inside. Okay? Sabi ng Panginoon, no? The Lord God said, it is not good for a man to be alone. So pag alone, lonely. Alright? Baliktarin natin. Pag may kasama na, may joy, may happiness. Okay? Ang gusto ng Diyos, masaya. Ganun rin po sa pamilya. Ito ha. Alright. Ecclesiastes 9 verse 9. Enjoy your life with your wife. Okay? Whom you love. Okay? Masaya ka ba sa asawa mo? Baka nagtitiisan na lang kayo, ha? May mga ganong mag-asawa, di ba? Parang ano na lang, companionship. Wala na yung love. O, tingnan nyo to, according sa Research of Happiness, pag kayo kinasal, tapos kayo ay nasa 1 to 7 years na, honeymoon phase yan. Ibig sabihin, kahit hindi siya maligo, mabango siya. Alright? Okay? Lahat kasi exciting, lahat bago. Okay? And yung couples, they are still getting to know each other on a deeper level. Alright? Honeymoon phase yan. Okay? Pag inamoy ako ng asawa ko, ang bango mo. Hindi pa ako naliligo. Kasi 5 years pa lang po kami, ano? Alright? Honeymoon phase, lahat bago, lahat exciting. Alright? Ngayon, pag umabot kayo ng 7 years pataas, nandyan na po yung challenges in the middle years. Alright? Kumbaga, noon, hindi maligo, mabango. Ngayon, maligo ka nga! Ano? Ang masaklap doon, wala pang 7 years, wala pang 5 years, ang baho! Okay? May conflict na. Ayan ang matindi ron. Pero according to some research, no, majority, pag umabot kayo ng 7 years pataas, challenging yan. Alright? Ngayon, somewhere between 7 to 20 years, merong recovery and reconnection. Okay? Nagkakaroon ng spark. Kaya nga iba, no, after 25 years, di ba, nagpapakasal. Merong, ang tawag doon, renewal of vow. Okay? Si mister, ng babae, pero bumalik din ulit. Okay? Kita niya kasi yung family, basic unit, primary unit. O bumalik, nagkaroon ng recovery and reconnection.
And then pag yan nalampasan nyo mga kapatid, 20 years and above, nagkakaroon ng pamilya ng long-term happiness. Andan po dyan mga kapatid, isang level na kayo. Okay? Kami po ni Mrs. honeymoon phase. Alright? 5 years na po kami ngayon. Okay? May mga asawa na para bang nagtitiisan na lang. Ano? Ano? Hindi lang kita asawa. Okay. Hindi ka lang kamukha ng anak mo. Okay, gaganon. Sabi dyan, enjoy your life. Na-enjoy mo pa ba yung buhay mo sa misis mo, vice versa? Find reason. Okay, bakit siya yung binigay ng Panginoon? Alright? Makinig ka rin sa asawa mo. Amen? Ba't kami nandito sa JACF? Nakinig ako sa asawa ko eh. Papunta na kami noon, Victory. Sabi ni wife, ay, kontakin mo kaya yung kapatid ni Tita Ann. Si Pastor Boy. Kinontak ko. Nag-message ako sa JACF. Nakinig ako eh, kaya po kami nandito. Di ba? Masaya na naglilingkod sa Panginoon. Nagagamit. Di ba? Makinig ka sa asawa mo. Okay? Baka nagtitiisan na lang kayo eh. Di ba? Magkaiba yung pagtitiis sa nagtitiisan. Okay? Now, 1 Peter 3, verse 7, you husband should try to understand the wife you live with. Okay? Diba? Diba mga babae, tagal mamili? Diba? Isa lang ang bibilin na blouse. Ano? Now, try to understand, diba? Amen, mga lalaki. Diba? Ganyan talagang babae. Hindi naman sa matagal yan, talagang namimili lang. Diba? Buong department store, lilibutin yan. Okay? Isa lang na pants, isa lang. 2 oras. Alright? Pag uwi ng bahay, susuotin. Sasabihin kay mister, ang pangit. No, balik tayo bukas, 2 hours ulit. Try to understand. Amen? Parang ayaw niya mga lalaki. Amen. Ganun talaga eh. Vice versa po yan mga kapatid. Ganun din po yung mga lalaki. Okay? Pag tinanong si Mrs. ng Mr. Love, pwede ba ako mag-basketball? Ano? May sagot yan, bahala ka. Try to understand. Read between the lines yung bahala ka. May iba-iba yung definition yan. Bahala ka. Bahala ka. Huh? Iba-iba yan eh. Try to understand, amen? Okay? Ikaw naman, wala kang pake sa bahala. Ay, magbabasketball ka nga. Pag uwi mo ng bahay, yan, meron ng may platonic love. Alam niyo yun? Yung plato lumilipad. Okay? Tingnan nyo to. Ito nakita ko sa internet. Tagal ko na na-save to eh. Yan, namimili si Mrs. Mister, tulog na. Ito pa. Kawawang kawawa. But try to understand, di ba? Yan. Sana sa Watson may upuan. Sana lang, sana. Okay. Sana sa Mercury Drug Department Store may upuan. No? Okay. Ayan, pangbilihan ng babae. Tingnan mo yung lalaki, no? Okay. Diba? Try to understand. Okay. Sabi na sa Bible, Proverbs 5:19, let her charms keep you happy. Okay, yung ganda pa ba niya na napapasaya ka ba? Ka pa ba? Diba? Yung charm ba niya? Okay, let her surround you with her love. Hindi lang po asawa, no? Sa mga anak, no? Dati, yung anak mo, ang cute-cute! Ano? Akong kamukha niyan. Sa akin, nagmana yan. Ano? Nung lumaki, ikaw talaga, pasaway ka eh. Ano? Tamad-tamad mo. Dati, cute-cute. Ngayon, maririnig mo, tamad-tamad mo. Now, remember this, na? Alright, next verse tayo. Psalms 127, 3-5.
yung mga anak natin at sa mga magkakaroon ng anak, take note of this, yung mga anak yan, gift from the Lord. They are real blessings. Sabi po dyan, verse 4. Alright? Okay. Young are like sharp arrows in a soldier's hand. Okay? Regalo po yan at like sharp arrows. Okay? Ang anak po parang pana. Alright? Pero ano pong sense ng pana kapag yung pana tabingi? Wala pong sense mga kapatid. Now, sino po magtutuwid? Magulang. Okay? Yung anak mo, depends mo yan. Husgahan ka man ng buong mundo, pero yung anak mo hindi. Kasi tuwid yung araw. Amen? Mga anak, depensahan nyo yung magulang nyo. Huwag kayong maging panira sa kanila. Amen? Halimbawa, graduation. Tinawag. Myrtle, Kately, Del Mundo, summa cum laude. Sino natutuwa? Di ba magulang? Di ba? Pero pag sinabing, Juan de la Cruz, tawag ka sa guidance. Di ba? Sinong hindi natutuwa? Di ba magulang din? Okay? Pero ang challenge dito mga kapatid. Okay? Mga magulang, ang magtutuwid sa pana, tayo. Okay? Kaya kung gusto mong magkaroon ng victorious family, make your family enjoyable. Okay? Na habang bata pa, ituwid mo na. Alam niyo sabi sa mga research, 1 to 12 years old ng bata, ikaw ang kaibigan yan. Pero pag 13 pataas yan, ang kaibigan yan, iba na. Sa ayaw at sa gusto mo. Dati noon, ang bukang bibig niya, Mommy, help. Pero paglaki niyan, 13 pataas, friend, patulong naman. Iba na kapatid. Sa ayaw at sa gusto mo. Okay? Ikaw naman anak, pag pinagsasabihan at pinapaalalahanan ka ng magulang mo, makinig ka. Enjoy and cherish your life together with your family. Magulang, wag puro-puro trabaho. Okay? Labas naman kayo. Ilabas mo naman yung magulang mo. Mag-date kayo, mag-bonding kayo, kamustahin mo yung anak mo o yung magulang mo. Hindi naman ibig sabihin, nag-cleave na kayo eh. Wala ka nang pakialam sa nanay mo, sa tatay mo. Alam mo sa Amerika, number 1 reason kung bakit yung mga lolo't lola may mental health problem, kasi wala nang nakakausap sa bahay. Hindi na dinadalaw. Dalawin mo naman kapatid. Okay? Yung paalala ng magulang mo sa'yo, enjoyin mo yan. Kasi balang araw, yung magulang mo magiging paalala na lang. Hindi lang sila yung sinasabi nilang paalala, kundi sila mismo magiging alaala na lang din balang araw. Ang tanong, sa loob ba ng pamilya may joy? Nakikita ba yung happiness o nakikita yung joy sa labas? Kaya nga ang tawag sa Tagalog ng family, di ba? Tahanan. Ibig sabihin, it is a place where you can find joy and comfort. Ibig sabihin, tahan na. Di ba? May joy sa loob ng tahanan. Pero tanong, meron bang kasiyahan sa loob ng tahanan? Kakain kayo, magse-cellphone lahat. Napag-uusapan ba yung dapat mapag-usapan? Yung anak mo, nakikita mong umiiyak, hirap na sa pag-aaral, nakamusta mo ba? Itatay mo, sinanay mo, nahihirapan na sa pagtatrabaho, kinamusta mo ba isang araw? Alam niyo, mabuti kayo mga kapatid, kasama niyo yung pamilya niyo sa church. Bless na bless kayo dyan. Yung pamilya niyo Kristiyano. Praise God. Pero alam niyo ako, hindi niyo ako naririnig na nag-share about sa Del Mundo family, right? Okay? Kasi broken family. Walang testimony maganda. Alam niyo, I almost even quit seminary life because of that. Na kumbaga, kung gusto kong ilid pala yung simbahan, bakit hindi ko malid yung family ko? Bakit broken family? Kaya ikaw, buo yung pamilya mo. Huwag mong hanapin yung joy sa ibang babae. Huwag mong hanapin yung joy sa mga material na bagay. Anak, huwag mong hanapin yung joy sa barkada mo. Find joy sa loob ng inyong tahanan. Kasi once na broken na yung family, mga kapatid, alam nyo, mahirap hanapin yung joy. Yeah. Buti na lang andyan si Lord. 'Di ba? 'Di ba? Buti na lang andyan si Lord. Yeah. 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 Buti na
yung biyaya ng Panginoon, sobra-sobra. Kung yung family mo, broken family, maging encouragement yan sa magiging pamilya mo. Na Lord, itong pamilya ko, para sa'yo. Amen? Now, to achieve a victorious and successful family, focus on building a strong family foundation sa pamamagitan ng purpose of marriage, centering on the gospel, setting a clear goals. Merong past, present, and future. And not just that, mga kapatid, right? Cultivating joy, nurturing happiness. Okay? Now, as we conclude, mga kapatid, alam nyo, natural po na may pagsubok sa pamilya, right? Wala namang perfectong pamilya eh. May iba nalilihis ng landas, pero bumabalik rin. Genesis 3, after ng temptation, pumasok yung kasalanan, may pagsubok agad sa lalaki. Lalaki, magtatrabaho ka. Paghihirapan mo yan. Sa babae, pain sa panganganak. Siguro, kung wala yung pagkain ng pinagbabawal na bunga, pag manganganak na yung babae, walang pain. Mas masarap yon. Gutin mo na. Mabilis lang. Pero may pain May challenge. But take note of this. Take note of this na. Okay? Genesis 4, verse 1. Chapter 3, buo yun, sin. Alright? Okay? Usually sa pamilya, after magkasala ng isa, anong susunod? May laylo. May cool off. Tapos after years, dun magkakaroon ng restoration, right? Pero si Lord iba. Okay? After magkasala ng tao, sabi sa babae, mahihirapan ka magbuntis, manganak. Pero Genesis 4 verse 1, ito po yung sabi. Okay? Adam made love to his wife. Okay? Eve. And she became pregnant and gave birth to Cain. Ano sabi na? With the help of the Lord, I have brought forth man. Ibig sabihin, may pagsubok, may curse, may challenges sa pamilya, babae may pain. Pero anong ginawa ng Panginoon? Tinulungan niya yung babae sa panganganak. Ang gusto mo magkaroon ng successful family, mga kapatid, take note of this. Okay? Hindi lang dalawa. And lastly, trust in the Lord. Okay? That the Lord will guide and overcome you in every challenges. Amen? Okay? Hopefully, maging clear sa atin. Okay? Na ang salitang successful and victorious na family, hindi yung mayaman. Okay? Hindi lang yung walang sakit, kundi merong Kristo sa tahanan. Purihin po natin ating Panginoon. Tayo pong lahat ay pumikit at magpasalamat sa ating Panginoon. O Diyos na makapangyarihan, lumikha ng langit at lupa, Jesucristo naming Diyos at tagapagligtas. Banal na Espiritu, salamat sa katuruan nyo sa oras na ito. Salamat, Panginoon, at muli kami po ay na-remind, na-refresh at na-rebuke, Panginoon. God, narinig po namin ang iyong salita. At ang dalangin po namin sa oras na ito, bigyan niyo po kami ng pusong nagpapakumbaba, puso na handang tanggapin ang iyong mensahe. Kung saan ang pagkakaroon ng tagumpay ng pamilya, maunawaan namin ang salitang marriage, na kung saan sentro ng buhay namin ang iyong salita at meron kaming mithiin na makilala pa kayo ng higit ng lubos-lubos, Panginoon. Ganun din, Panginoon, dalangin ko po, Panginoon, sa bawat pamilya na naririto,
Di ko man po, Panginoon, alam ang kanilang pinagdaraanan sa ngayon, ngunit alam ko po, Panginoon, na kayo ang Diyos na kumikilos at hindi pinababayaan ng kanyang mga anak. Usan niyo po, Panginoon, ng espiritu ng pagmamahalan, ang bawat sulok ng kanilang tahanan at kayo, O Diyos, sa maging Panginoon ng kanilang buhay. At patuloy na ang bawat pamilya, anak, tatay, nanay, magtiwala sa inyong dakilang pangalan. Purihin ka, Panginoon. Ito po aming dalangin sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Diyos Espiritu Santo. Amen at amen.